Hello sir, hello ma'am. Yung mga wala pa pong soft copy, inuulit ko po, comment nyo na po yung email address nyo po. Wag mo po na Facebook kasi po hindi ko mabuksan yung Facebook ko, nag-log out nitong nakaraan. Nagluloko. So, email address. Pero pag nag-comment po kayo ng email address, dapat ganito po. Halimbawa po ang email address nyo ay juanluna@gmail.com. Ayan. Huwag po ganyan yung i-comment nyo sa comment section sa YouTube kasi binubura po ni YouTube yan. Basta ito po ay dun sa mga wala pa pong soft copy na gusto magkaroon ng soft copy ng reviewer, comment nyo po yung email address nyo. Pero hindi po ganito yung pattern. Dapat buburahin nyo po yung @yahoo tapos space lang, tapos yung tuldok, tsaka space lang. Bali, parang Juan Luna, space, tuldok, space gmail, tuldok.com. Huwag nyo po siyang lalagyan ng .com tsaka @gmail.com. Madidetect po siya ni YouTube na bawal po mag-comment ng ganyan. Kasi napapansin ko, dami nagko-comment, hindi napapublish, nabubura agad. So, dapat po, pag nag-comment kayo, dun po sa mga wala pa pong soft copy ha, ng reviewer, pag nag-comment kayo, tanggalin yung @yahoo.com. Alam ko na po nasusunod dyan alam ko na po na @gmail na lalagyan ng @yan. Tsaka tong .com, tanggalin nyo po yung dot. Ganyan. Ganyan lang po yung pattern sa mga wala pa pong reviewer. So, turuan ko kayo ng limits. Marami nagtataka bakit ako namimigay ng reviewer. Kasi sa totoo lang, ramdam ko dyan yung mga taong walang pambili ng reviewer. Kasi katulad nyo rin po ako, wala akong pambili. Nung time na yun talaga, medyo kapos din ako sa pera. Hindi rin ako register sa online review. Hindi ako makapag-enroll dahil nga medyo kapos din nung time na yon. So, alam ko maraming katulad ko na naghahanap ng reviewer. So, ito ay para sa inyo. Sa mga, sa mga nagkakapag-review naman dyan, mas maganda. Kasi mas maraming alam, mas marami kayong posibleng masagutan. So, nung time ko kasi, talagang marami akong dapat anuhan ng kapirahan eh. Marami akong dapat laanan. Kaya hirap din ako. So, ramdam ko yung mga taong kulang, kapos sa pambili ng mga reviewer. Pero kung mag-online review kayo, mas maigi po. Kasi mas maraming magagaling. Mas marami silang may tuturo sa inyo. Kasi ako po ay isang unit earner lang. Ako po ay 4 years na computer science. Tapos, binigay sa akin ni PRC ay math major. So, lahat ng kasabayan ko nung nag-exam ako, mga math major yon. Ako lang po hindi math major. At ako'y nagpapasalamat dahil 30 kami dun sa room namin, 30 o 27 para mga ganon, 30 o mga 25 mga ganon. Mga limang row rin na upuan. Tatlo kaming nakapasa doon sa room namin. So, ako'y nagpapasalamat dahil kahit ako unit earner lang, ako po'y nakapasa. So, ito naman po ay kaya po naman po ako nakapasa ay dahil rin naman sa Panginoon. Binigyan niya ako ng tamang reviewer. Shout out ko dun sa taong nagbigay sa akin din ng reviewer. Si Arnold Canals, yan. Binigyan niya ako, tatandang-tanda ko yon. Yung soft copy na binigay niya, yun lang yung ni-review ko. Hindi na ako tumingin sa ibang reviewer. Kasi malilito lang lalo ako. Para sa akin yun Yun lang talaga. Yung ibibigay kong reviewer, yung sa mga nabigyan kong reviewer, yun na lang po yung reviewin nyo. Meron naman dyan paraan ko paano isolve yan. Aralin nyo po. Ulit-ulitin nyo pong computein. Meron naman tayong calculator kaya napakabilis na. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung limits. Yan. Naging paborito ko na to kasi nung unang exam, hindi ko talaga alam ko paano sagutan yan. Inula-ula ko lang ako paano sagutan yan. Nung unang exam ko. So, pangalawang exam ko, syempre alam ko na paborito ko na eh. Kasi napakadali, wala kang sasauluhin, wala ka pala sasauluhin formula dyan. Kundi in-code mo lang yan sa yung calculator. Yan, katulad x squared minus 1. Pero, dapat, ang mode ng calculator mo ay nasa radian. Paano ba maging ganun yun? So, pindutin mo yung shift, tapos mode. Tapos pili mo yung number 4. Yan, naka-radiant na yan. Kasi tayo eh. Pansinin nyo, yung calculator nyo may ding maliit sa taas, letter D. Ayun o.
So, dapat ang mode niya ay palitan natin. Shift mode. Tapos, pili mo yung number 4. Rad. Yun. Ganun lang. Basta pag limits, ganun, i-set nyo na ng ganyan yan. So, paano ba natin sagutan to? Itong limits na to. Madali lang yan. X squared minus 1. Ilalagay nyo lang sa calculator nyo yan. Ilalagay nyo lang yan. Yan lang ilalagay nyo sa calculator nyo. Yung x squared minus 1, x squared plus 3x. Pag nailagay mo na, ganito yan. Fraction, alpha x squared minus 1. Tapos, x squared alpha x squared plus 3 alpha x minus 4. Ganyan lang po. Yan. Tapos na po ang inyong nasagutan nyo na yan. Yan yung basta na-encode nyo yan sa calculator nyo. Ang pipindutin nyo na lang dyan, calc. Siyempre, magtatanong kayo, sir, paano yung 1? Yan. So, dito may encode dyan. Pag pindot mo ng calc ito, yung calc. Nakita nyo naman, calc. Tatanungin ka ng value ng x. Ano ba yung value ng x? 1. Pag sa limit, hindi mo isusulat yung mismong 1. Dapat hindi eksaktong 1. Dapat ang ilalagay mo pag 1 ay 0.99999. Yan. Pag 1 ha. Sa exam naman, dalawa lang yan. Laging 1 tsaka 0. 1, 0, 1, 0. Ganyan lang yung napansin ko sa PRC. Na ito, nagbabago yan ng 1 tsaka 0. Wala silang ginawang 8, 9, 10, 11. Wala. Kundi 1 tsaka 0 lang. Yan, tip ko na yun. O, diba, meron na kayong isang tip na importante. Yun lang ang ginagawa ni PRC. 1 tsaka 0. So, kung 1, 0.9999 gagamitin natin. O, subukan natin yan. X 0.999. Sulat natin 0.99999 equals. Yun. Kuha mo na agad ang sagot. 0.39. Posible sa pagpipilian merong 0.4 o kaya merong naka-fraction. Pero ang ang value niyan 0.3999. Piliin nyo na lang po dahil minsan hindi ganong saktong-sakto yung sagot sa PRC. Posibleng 0.4 ang nakalagay doon sa pagpipilian. Wala yung 0.3999. Kasi hindi naman eksaktong 1 yung nilagay natin. Ulit mga sir ha. Ulit para malaman natin. So, dito natin sa calculator ilagay. Dapat naka-mode ng rad. Number 4. Tapos pindutin mo lang yung fraction. Kita baga? Hindi ata kita. Basta pindutin mo lang sa ulit. Fraction x squared alpha x. Kita naman, di ka? Alpha x squared minus 1. Tapos sa baba ay alpha x plus, alpha x squared plus 3x alpha x minus 4. Ayan po. Yan na po yan. Kita nyo po. Pag na-encode nyo na po yan, pindutin nyo lang po yung calc. Pag napindot nyo po yung calc, tatanungin kayo ano yung value ng x. Ang value po ng x ay 1. So, sabi ko sa inyo, hindi eksaktong 1 ang isusulat nyo, kundi 0.99999. Ilagay mo ay 0.99999. Pwede na yan, 5 numero. Sabay equals. Ayun, 0.39999 ang sagot. O, ganun lang po yung kadali. O, sabi nyo, sir, paano kung 0 naman yan? Lagyan natin, paano kung 0 yung limits? Ito, naging 0. Yan. O, di ang gagawin naman natin, encode lang ulit natin. O, ulit. Kailangan palaging shift natin yung mode. Naka-mode, naka-4. Tapos, fraction, x squared
minus 1 sa baba ay x squared plus 3x minus 4. O ganun lang po. So dahil 0 nandun natin, ang gagawin natin ay hindi eksaktong 0. Dapat ay 0, 0, 0, 0, 1. Yan. Ganun lang. Lagyan natin, pindutin ulit natin yung calc. Calc 0.00001 equals yun ang sagot. 0.2500. Minsan nira-round off yan ni PRC kasi hindi naman sakto yung ginamit natin eh. Hindi naman saktong 0. Nira-round off yan ni PRC minsan 0.3 ganon. O, basta kayo nang bahalang tumingin kung alin yung malapit dyan. Tapos, di ba? Meron na agad kayong isang point o 2 points dahil ganyan lang palagi lumalabas sa exam. So, ulitin ko. Kapag ito ay 1, kapag 1 ito, ang ilalagay nyo kapag kinalt nyo ay 0.9999. Kapag ito ay 0, ang ilalagay nyo ay 0.0001. Ganun lang po. Nagbabago-bago lang. Basta ang ginagawa ni PRC ay 0 tsaka 1 lang yan. 1 tsaka 0. Hindi nyo ito makakalimutan at sure ako lalabas ang ganyang tanong na yan. Ito, nagbabago-bago syempre yan. Minsan gagawa ni PRC ng 7, gagawa ng 8, gagawa 6, yan. Pero alam nyo na yung pattern kasi isusulat mo lang siya sa calculator. Isusulat mo lang yan. Ang problema kung hindi mo maisulat sa calculator yan. Kasi ako dati, di ko dati kaya isulat sa calculator yan. Pero dahil alam ko isulat sa calculator, yun lang. Pag nasulat mo, make sure na yung mode ng calculator mo ay naka-rad. Naka-shift mode. Shift mode. Yun. Tapos piliin yung mali. Shift mode. Piliin yung rad. Ayun yung number 4. Rad. Ganun lang. Bago nyo tirahin yung, bago nyo encode yung x squared minus 5, x squared plus 3x minus 4. Tapos magabase kayo dito sa may 0 na to. Kapag 0, 0.0001 ang input nyo kapag tinanong yung x. Kapag 1, 0.9999. Ganun lang yung mga loads. Halos mga paulit-ulit yung ganyang tanong. Kaya natatandaan ko yung ganyang tanong. So, medyo meron na kayong puntos. Kumbaga nung ako kasi, as in 0-0 talaga ako. Wala akong kaalam-alam kung anong malalabas sa exam. So, ganyan, maraming limits, maraming derivatives, yung mathematician. Yan. Ay, paano naman pala pag ganito? May cosine na. Ganun lang din po, sir. I-encode nyo lang rin yan sa ano nyo. Sa ito, input nyo lang rin yan sa calculator nyo. Yan. Input nyo lang yan. Testing natin ha. Fraction 1 minus cos x, alpha x. Tapos, sa baba ay alpha x squared. Ayan, ganyan lang po. Pag na-encode nyo na po yan, pindutin nyo lang po ulit yung calc. Calc, ano daw yung value ng x? Ang value ng x ay 0. So, ang lalagay natin ay 0.00001 equals. Yan, ang sagot niya ay 1/2. Madali lang. Ang sagot niya dyan ay 1/2. So, paano naman kung 1 yan? Ay di, pag 1 yan, ay ilalagay mo naman ay 0.99999. Ganun lang po yun. Ang ginagawa talaga ni PRC, ito lang. Nagbabago-bago lang yung x na yan. Ginagawang 10, 10, 10. Ito, napakadali naman yan. Kahit anong ilagay dyan siguro ni PRC, kahit siguro ilagay dyan ni PRC, 9, masasagutan mo pa rin. Dahil, meron tayong calculator. Ang magandang calculator, ganito, yan. Yan. Natatandaan yung calculator na yan, Yan.
570ES, ganitong itsurang calculator. Ganyan ang ano nyo. Alam nyo ba nung nag-i-exam ako, nung unang exam ko, hindi ko alam kung saan ako magre-review eh. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sobrang lawak ng math. Pero nung may nagbigay sa akin ng reviewer, ayun, yun na lang na-review ko. Wala akong ibang na-review, kundi tinapos ko yung isang reviewer na yun. No. So, kung wala pa kayong reviewer, mag-comment lang kayo. Bibigyan ko kayo libre, walang bayad. Kung susuklian nyo ako, pwede nyo akong i-subscribe. Pero kung hindi nyo naman ako susuklian, kung napapangitan kayo sa video ko o wala kayong natutunan, ay huwag nyo po akong i-subscribe. Huwag nyo rin ako i-share. Hindi ko po kayo pinipilit kung basta ako po ay gusto ko pong makapagbigay, makatulong, dahil yun ay nanalangin talaga ako noon sa Panginoon na sabi ko, Lord, ipasa nyo lang ako. Mamimigay ako ng libreng reviewer, libre, walang bayad. Yun. Ay nung nakapasa na ako, sinusukulian ko lang si Lord, yung pinangako ko sa Kanya. So kayo din, alam ko meron kayong mga pangako dyan na sasabihin nyo, Lord, makapasa lang ako, ganito. Yan. So ako, yun ang pinangako ko na makapasa lang, mamimigay ako ng libreng reviewer. May soft copy ako, may sagot na rin yun. Tapos, syempre, ito, screenshot nyo na lang to. Yan. Meron kasing lumabas na ganyan, pero syempre, alam nyo naman na siguro yan, yung x minus 4 na yan. Yan yan rin, yung x squared minus 4. Kinapit ko yun sa GC namin. Dahil yung isang reviewer doon, may ganyan, natatandaan niya na lumabas daw yan noong March 2023. Pero nung September kami, parang ang lumabas naman ay parang ganito yung lumabas 8. Yan. Hindi, basta't aralin nyo na lang po yan. Yung ganyan. Ito yung solution yan. X minus 4. Yan. Screenshot nyo na lang po. Baka yan rin po maglabas kasi nalilito ako dyan noon. Sabi ko, ba't parang pare-parehas naman ang sagot? X plus 2, x squared. Yan. So, hindi ko kasi alam yung mga ganyan mga tanungan. Pero kung titingnan ko, pwede ko naman siyang hulaan eh. So, katulad yan, x plus 2, x minus 2. Ayun. So, screenshot nyo na lang, tapos aralin nyo na lang sa sarili nyo. Yan na mismo yung question nung March 2023. Ang nagbigay sa akin yan, isa sa mga pumasa sa GC. Sinali kasi ako sa PRC group ng mga mathematician na nakapasa at nandun, may nagbibigay-bigay doon ng mga tips. So, ako tingin lang ako ng tingin. Kala nila magaling ako. Kasi kala nila, pero sa totoo lang, hate ko ang math. Nakapasa lang ako dahil sa mga reviewer na pinagbibigay-bigay lang rin. Ako yung nagpapasalamat. So, meron pa rin akong ibibigay sa inyo. Ito. So, ito, i-memorize nyo lang yan. So, bali, hindi naman lahat lumalabas yan eh. Hindi lahat lumalabas yan. Isa lang palagi dyan. Yung unang exam ko, ang lumabas itong loquacious na to, verbose. Sentence yan, parang magbigay sila ng sentence na ginagamit yung loquacious na yan. So, unang-unang lumabas yan noong March 2023. So, paano ko natandaan, yung kapitbahay namin yun yung pangalan, loquacious. So, isa lang naman lumalabas dyan. Mas maganda na rin review nyo sa GenEd para meron kayong isang puntos. Tapos nung September kami ay lumabas dyan ay transmuted. Ito, transmuted. Change. Yan lang. Baka lumabas pa rin kasi itong iba na to. Pero isa lang ang lumalabas dyan sa mga nandyan. Tapos wag nyo pong kalilimutan yung Rizal. Buhay ni Rizal. Hindi po nawawala yan. Bonus na lang yan yung mga pinagbibigay ko na sa inyo. Mag-upload pa ako mamaya yung hanggat mayroon nandun ako sa GC ng mga PRC mathematician, i-upload ko rin dito yung mga binibigay nilang mga tips doon. Sana naman baka pwedeng i-share nyo to sa ibang tao para magbigay din kayo ng blessing sa ibang tao para bigyan din kayo ng blessings ni Lord. So, hindi ko naman hinahangad na i-share nyo rin, pero kung nasa puso nyo rin yung pag-share, kasi ako nung time na nagre-review ako, kung ano yung mga reviewer ko, binibigay ko dun sa mga GC namin. Hindi ako naging madamot noon. Pero nung unang exam ko, wala naman ako maibibigay kasi wala man akong reviewer. Kaya nung pangalawang exam ko, namigay ako na namigay. So,
sa wakas, yung kasama ko rin computer science, nakapasa din, parehas na parehas. Tuwang-tuwa nga kami kasi paglabas ng room, nagkwentuhan kami bakit ganun na ganun yung pattern ng exam. Halos parehas na parehas dun sa nire-review namin. So, ang naging problema namin nung pangalawang exam namin, yung Prof Ed, kasi hindi naman namin alam kung tatama kami sa mga Prof Ed. Kasi ang Prof Ed parang sarili mo parang kung paano ka magturo, parang ganun. Mahina kami dalawa mahina kami sa, yung basa-basa, sa mga ganun. So, malapit ng exam, aralin nyo po, wag nyo pong kakalimutan yung mathematician. Lilituhin kayo dyan ni PRC sa mathematician. Minsan may maling spelling pa dyan sa mathematician na yan. So, mamaya mag-upload ulit ako ng isang final coaching. Salamat.